Hello, hello, hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At syempre, as promised, binalikan tayo ng mag-ama, Ernie and Ernest Makalalad at sasabayan tayo sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Let us praise the Lord And give Him thanks. So, tunay nga na nakaka-amaze ang mga naging kwentuhan natin nung nakaraang Lunes. At sabi natin kasi, hindi naman pang isang araw lang yung Father's Day. Dapat ito ay sineselebrate at ipinagdiriwang. At ilan sa mga magandang natalakay noon ay yung magandang kinaugalian na pinasa mula sa lolo, dun sa tatay, at ang tatay pinasa ngayon dun sa kanyang anak. At ang anak naman ay unti-unti na rin naman na tinitrain yung kanyang anak. At sana nga ho, lolos and lolas, we are being blessed as we celebrate our fathers. Hindi lang yung mga existing na mga tatay ngayon, yung mga araw-araw na kasama natin sa buhay natin na naninindigang maging mga tapat na tatay tulad ng seaman na si Ernie, na talagang pinanindigan niya, one and only niya ang kanyang wifey, di ba? At buong tapang na diniklara niya na wala siyang ibabayad utang sa kanyang mga anak. But anyway, magpapatuloy tayo at may tanong ako kay Ernest agad. Ernest, sino ang mas paborito mo? Kasi nung nakaraan di ba? Paborito, mommy o daddy? Siguro po yung mas close ako kay mommy kasi most of the time, siya talaga yung kasama ko when I was growing up. Ako di yung katabi niya sa pagtulog when I was growing up. So, I would say si mommy po yung mas close ako kay mommy kaysa kay daddy. So, daddy, tanggap mo naman yon. No hard feeling. Okay lang yan. Okay lang yan sa akin. Pero magandang pag-usapan ngayon, nung time kasi niya, wala pang mga Father's Day celebration. Ngayon na malalaki na kayo, how do you celebrate a regular Father's Day? Yung typical na celebration, pupunta pag magsisimba, then after mass, lalabas para kumain, lunch or late lunch, and then just go home na lang. So, very, very simple lang yung celebration. Pero at least may celebration na ngayon no? Kasi noong araw, Kuya Ernie, walang ganon, no? Wala. Parang mga sincelebrate lang birthdays, anniversaries, pero ngayon may mga Father's Day na at Mother's Day na celebration to give you honor. Kasi hindi naman madali, no? Na araw-araw ay yung role ninyo as daddies sa inyong mga anak. So, Kuya Ernie, paano naman ngayon? Malalaki na yung mga anak mo. Hindi ka ba napapagod? Kakaparot pa rito sa Australia para maging daddy pa rin. Siyempre, may dalawa ka doon. Tapos may dalawa ka sa Pilipinas. Actually, naka-schedule naman. May scheduling talaga, ha? Oo. Kasi actually, ngayong dating na June, mag-a-apostolate kami kung tawagin. Ilang araw lang. Pero nung panahon, nung araw nga baguhan pa sila sa Australia, matagal ako doon ng mga isang taon. Kasi maliliit pa Maliliit pa yung mga apo. bata, tagahatid, sundo ng mga bata. Ngayon malalaki na sila. Pwede na sila. Saka nung araw kasi hindi pwedeng iwan yung mga bata sa bahay na walang adult na kasama. Kailangan may adult. Kaya nandun ako para makapagtrabaho yung mga magulang. Then ako lang, taga-banda sa mga bata. So, kumusta yung panganay mong apo? Ay, panganay kong apo ngayon, na siya, nag-aaral na maging piloto. So may edad na, malaki na. 18. 18 yata. Pwede na ba mag-asawa? Ay, maganda ang girlfriend nun. Kala ko sasabihin niya, wag muna, pero tignan mo ang description, maganda ang girlfriend. Kasi inspirasyon din kasi doon sa bata. Nagtutulungan sila na kaya okay lang, pero bahala sila kung gusto na nila. Pero usually kasi doon, medyo may edad na pagka saka nagsesete. Yun ang unang-unang apo na, yun ang sabi nga niya, unang apo ay paborito. Aminin ko na yun.
Hanggang ngayon, paborito pa din. Totoo po Talaga yun. wala mga- mailihim dito sa ating bisita no? So yung sa pagdating pala sa panganay na apo, parang automatic magiging favorite talaga. Oo, totoo yun. Kahit yung mga nanay tatay ko, paboritong apo, paborito din niya, nila. Ano ba? Sino ba ang panganay na apo sa inyo? Siguradong hindi sa'yo. Kasi hindi ka naman matanda. Hindi, yung anak ng kuya ko, paborito yun. Talaga. Kaya, pag ginusto nun, go. Payag na ang tatay ko, nanay ko. So lolos and lolas, parang aaminin nyo na rin, ano? Pero syempre, in principle, lahat sila pantay-pantay Oo, sa parang atin. pantay-pantay. However, pag panganay kasi na apo, parang naaalagaan. Di ba? Tsaka yung parang sabik na sabik, dahil first time. Pero hindi naman nagbabago, syempre, yung intensity sa lahat ng mga apo. So ngayon, para masaya lang po tayo, may tatanong ako at ang ifo-focus na camera ay sa kanilang dalawa. Dahil titignan natin by raising of hands kung sino ang aamin, kung ako o siya. Yan, ha? Yun lang sa answerable lang by ako or siya. So magturoan kayong mag-ama. Ernie and Ernest, sino kaya ang mas honest sa kanila? Unang tanong, sino ang seloso? Bigla nag-isip sila. Sinong pinagseselosan? Oh, aminado. Siya pala, hindi ang daddy. Yung bunso, no? Seloso ka kanino sa mga kapatid? Nung maliit kami, kasi sabay-sabay kami halos nag-aral. Isang taon na yung agwat namin, 4 na magkakapatid. So pag mayroong event sa school, usually ang inatenan ni ma'am, kasi si mami Lena noon, would be yung event ng mga elder siblings ko. So doon medyo, naranasan ko na lang yun kapag yung lumaki na yung mga kapatid ko, tapos ako na lang na yung Okay, at least honest siya ha. Pero kasi sa kanila kakaiba eh. Lahat yan may award. Yun ang pinagseselosan siguro kung sino yung unang a-attendan ng mami mo. Kasi puro mga mga accolades sa mga natatanggap ninyo. Okay, pangalawa, sino ang mas magastos? Yun ang mas maraming gagastusin eh. Pero yun ang magastos. Kasi ako, nagbibigay, hindi ko ginagastos. Wow. Galing. Good answer. Tanggap lang ako, deliver. So, So parang siya nga ang gumagastos ng binibigay mo. Okay. Galing. Sino ang disciplinarian sa inyong dalawa? ako si disciplinarian ako. Talaga? Paano ka nagdidisiplina? Kasi, ini-apply ko yun sa tatay ko. Ngayon, pagka nagagalit na ako, ano ba, sa kainan, nag-aaway-away, walang kakwenta-kwenta. Sabay-sabay kami kumakain. Sasabihin ko na lang, dahil lang ha, alis muna ako. Hindi na ako nabalik. Understood lang siguro matatalino naman yung mga bata ko eh. Wala na nila na nagagalit ako. Saka, pagka sinabi ko, hindi pwede yan, hindi pwede. So masarap tong tatay. Walk out lang pala siya. Walk out lang ako. No talk. Walk out lang. Silent treatment. Silent Oo. lang. So papanik na kayo no? Pag Opo. biglang tumayo na siya, naku, yan na. Opo. So okay, may bagong technique tayo natutunan, lolos and lolas. Okay. Sino ang mas loving and sweet husband to the wife? Ay, ako. Fish. Ha, talaga? Oo. Talaga karinyoso ba to? Malambing? Hindi mo ba namana yon? Naman na din, pero lower, Lower level scale. siya. lower Oo. scale. One notch lower. Okay. Ito. Sino ang mas genius sa inyong dalawa? Obvious naman. Kasi kala ko naman totoo sa Bible no student is greater than the teacher. Pero aminado ang daddy mo. Oo. Ikaw talaga ang tinuro. Okay. Ito last question na, final to. Ewan ko sino magsasabi sa kanilang dalawa ng totoo. Sino ang mas gwapo? Ako. Siyempre. Ang Siyempre, bait tatay naman, ko. ang bait naman ng anak. Talagang tinuro yung senior talaga.
So nagkakatuwaan lang ho tayo, no? Pero nakakatuwa naman. Nakikita natin sa pagtuturoan, kayo gawin nyo rin sa bahay ninyo. Kasi nag-evolve yung panahon, lumilipas ang panahon, di ba? So nakikita natin may pagkakaiba, pero may pagkakahawig. Yung mga natutunan sa atin, binibitbit. Pagka maganda, binibitbit, di ba? Worthy of emulation. Pero pag hindi maganda, automatic, hindi na. Di ba? Parang edited na talaga. So, agree ba kayong dalawa na today is a better version of yesterday? Of course. Yes. Talagang agree Oh, naman. agree ako dyan. Kasi nung araw, wala lang. Ngayon, medyo may konting bonding na yung mga fathers. Kahit medyo may edad na, yung mga anak, medyo kakaroon ng mas magandang bonding yung mga adults. So, ano yan no, masasabi natin isang blessing, isang pagpapala talaga. So, ngayon naman, i-acknowledge din po natin yung mga sa kasaysayan naman ng Pilipinas. Kasi napansin ninyo sa anak ni Kuya Ernie, dalawa nasa abroad, pero dalawa nanindigan maiwan sa Pilipinas. At mamaya tatanungin ko, is that by choice? Is that a career move? Kung bakit merong nasa abroad at merong naiwan dito sa Pilipinas. But for now, gusto ko rin bigyan ng honor yung mga Filipino fathers natin. Tulad ni Gavino Trono. Si Gavino Trono, hindi masyadong mga kilala ito Pero sa kanilang larangan, sila ay tinagurian bilang the father of seaweed diversity. The father of Kappa ficus farming, isang uri ng farming na sila yung nagpasimula. Kaya matatawag, ino-honor din natin sila sa araw na ito bilang mga ama ng kanilang expertise. Pangalawa, si Benjamin Almeda Sr., baka mas tama, Benjamin Almeda Sr., the father of Filipino inventors. Siya yung nagpasimula ng food processing machine, yung meat processor, rice grinder, and coconut grater. Ibig sabihin, dahil sa kanya napagaang yung trabaho ng mga nandoon sa food industry. Gayun din naman si Gregorio Inchong Zara, the father of video conferencing. So bago pa dumating yung mga Zoom sa buhay natin, meron na palang na-imbento itong si Gregorio Inchong Zara as the father of video conferencing. So siya yung nag-imbento ng two-way video phone. So two-way yon. At meron pang isa, si Anacleto del Rosario. Siya naman ang father of Philippine Science and Laboratory. He was the one who invented the formula for producing a pure kind of alcohol from tuba in a nipa palm. So, 4 na mga magigiting na tatay, maaaring hindi sa pribadong buhay, kung hindi mga Pilipino ito na naging ama sa kanilang kani-kanyang linya. At yun ang gusto kong itanong ngayon kay Ernest. So, is it really a choice na nandito ka sa Pilipinas at dito mo ginagamit yung pinagkadalubhasaan mo? Abo, talagang gusto ko mag-serve talaga sa Pilipinas. Even though nag-aral ako sa abroad. So by choice po talaga. I So stayed here. mukhang may pagmamahal ka sa bayan natin. Opo. So parang yung asawa mo, mahal din niya yung bayan natin. Opo, definitely Sige na. po. Mag-hello ka nga, sabihin mo sa kanya. Hello. Hi, dear. Pwede mo mentionin ang pangalan niya. Hello, Rona. Siya po ang pangalan po ng asawa ko ay si Ronaldine Macalalan. At paano naman siya naglilingkod sa bayan natin? Currently, weather specialist siya sa DOST Pag-asa. So, she focuses on flood forecasting and hydrology. So alam niyo, lolos and lolas, binibigyan natin to ng pansin kasi yung mga ganyang expertise nawawala na sa Pilipinas. Parang mas mabilis talaga silang ma-improve yung career nila and profession pag nasa international scene. Pero ito, yung mag-asawa ay naiwan sa Pilipinas para maglingkod muna sa ating bayan. So, Kuya Ernie, wala ka bang say doon? Hindi mo ba sinasabihan sila na, pati ka mag-Australia? Kasi nandun na yung dalawa Actually, ini-encourage sila na mag-try sa abroad.
sa Australia. Pero ang sabi nila, mas gusto nila dito. So, okay. Basta kung saan nila gusto, doon sila happy, okay na sa akin na dito sila sa Pilipinas. Mas kailangan sila dito. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So gusto ko ngayon na paunawa mo sa amin, Ernest, yung pagiging space scientist. Siyempre, doon pa lang sa pangalan, heavy word na yan. Pero paano ka ba napunta sa larangan na yon? Nagsimula po yan siguro nung high school ako kasi nag-high school ako sa Mapua High School. So, very scientific, technical na eskwelahan. So, from there, nahilig ako sa physics. So, that's why nag-pursue po ako ng BS Physics sa Lasal. And then, tinuloy ko po ng Masters, MS Physics sa Lasal din po. And then, yung dati kong pong professor, met a foreign professor na naghahanap po ng PhD student. So, ako po yung nirecommend to pursue that program. So, that's why napunta po ako sa Taiwan to study space science. So nung nandun ka sa Taiwan, hindi ba culture shock? Culture Hindi ka shock. ba nahirapan? Especially sa mga early years po, very, very hard. Kasi that's the first time na I was away from home. Talagang ako lang po yung... Bata ka pa nun eh. Opo, I was about siguro mga 26, mga ganun po. So, yun po yung time na first time ko nag-move out. So, ako po lahat. And then, yung first night ko talaga doon, umiyak ako talaga dahil nga it was the first time na talagang wala akong kilala doon. So anong iniyakan mo doon? Everything po kasi it's parang 180-degree na shift sa lifestyle and then sa pamumuhay. Dahil dati, nandiyan si Mami, nandiyan yung mga kapatid ko na laging ako may kausap. Yung Tsaka girlfriend bunso ko ka kasi, bunso no? po talaga. Malaking factor yun po. na So, everybody is so supportive of you. Tapos then pagdating doon, wala akong suporta doon sa lugar na yon. Tapos wala akong kilala. So, it was really hard. But fortunately po, may mga Filipino na ako na-meet doon sa school. So, yun po yung mga naging close ko during that. And then, they made my life there very much bearable na po. Pero doon sa program na pinasok mo na yon, first time yun in-offer kasi? Hindi naman po. It was being offered by the university ever since naman po. So, siguro ako lang po yung, as far as I know, ako po yung unang Filipino na nag-take nung program na yun. Yung Tapos PhD. na-complete mo siya. Na-complete ko na po. mo. Opo. So, nung nangyayari yon, wala ka namang regrets. Meron ka bang time na sa'yo mo, ayoko na, uwi na lang ako. Maraming time na. Especially kasi yung studies ko is focused on research. So, there was a year na talagang wala akong breakthrough sa buong research sa thesis ko. Talaga? So, I almost quit almost quitted. But fortunately, towards the end of the year, nakuha ko yung breakthrough na hinahanap ko. So, para nagkaroon ng second life yung aking program, yung aking study. So, yun yung pinaka-last push ko para matapos yung degree. So yung punto na yun, syempre very critical yun eh, di ba? Kasi parang almost there. Yes pero po, parang tama. hindi mo ma-pursue yun. Where did you draw your strength? Sa family ko po, definitely. So, girlfriend ko pa lang po yung wife ko noon. So, I always talk to her every night na sabi ko, so I always share with her yung mga struggles, even sa mga parents ko po. And then they just, they comforted me. Yung words of comfort is very important po yung tawag dito yung support, moral support na even though hindi ko sila kasama, so I know that they are always there for me. And the good thing, nasa Taiwan lang ako, so malapit lang po so twice a year nagpupunta sila sa akin, binibisit ako, and that really helped me persevere dun So sa yung panahon na yun, hindi pala ikaw ang umuwi. Diretso yung program mo. Hindi naman po, umuwi din po ako. So parang lumalabas po na twice a year sila pupunta sa akin, then twice a year akong umuwi. Okay. So yun, nalaking tulong po yun. Nalaking Oo. tulong po yun. Buti na lang maraming pera tong daddy mo na talagang agad-agad, pwede agad lumipad ng Taiwan. Siyempre, pasa-pasa mga anak ko. Mangungutang pa ako. Napaka-humble no? Pero kayang-kaya nga mamigay eh. So nakakatuwa. Tapos nung nangyayari na yon, ano ang foresight mo? Nasabi mo, tatapusin ko to para sa ano? Anong motivation behind?
Siguro kasi the program is very new. So wala pang space program ang Philippines noon. So hindi ko iniisip na papasok sa space program ng Pilipinas. So I just want to teach after. So teaching talaga ang first motivation ko to finish that program. So, yun po. Naku, di proud naman ang daddy. Kasi dapat may isang teacher eh. Tapos ang naging teacher pa, space scientist talaga. Totoo yun. Kaya sabi ko nga, buti na lang, nagmana. So paliwanag mo naman sa lolos and lolas natin, ano bang relevance ng space science na yan? Siguro very relevant to these days kasi nung mga nakaraang linggo po, nung Mayo, yung nauso yung mga aurora borealis sightings po sa iba't ibang parte ng mundo because there was a very large event na Nakita ba yan sa Pilipinas? hindi po. Hindi po kaya kung nakita siya sa Pilipinas, matakot na tayo. Talaga? So Opo, but imposible pala yan. I think yung mga kapatid ko po sa Australia, they were able to observe yung aurora borealis. So Okay. that's one of the good things na dun sa So inaaral lolos and namin. lolas, titos and titas siya yung nakita natin sa mga FB. Opo, Yan yun po. yun. Usong-uso nung mga nakaraang linggo po. Yan po. So isa yan, doon yan, nakalinya yan sa space science na Opo, tinatawag. opo. Yeah. Paano naman itong nararanasan natin sa Pilipinas na heat index? Sa'yo ba yan linya o sa asawa mo? Sa asawa ko po naging yan. So kung ako po ay nasa taas, nasa space, siya naman po nasa atmosphere. So pag may problema sa baba, siya ang pinupuntahan. Pag sa taas naman, So, ako na po. Kuya Ernie, hindi ka ba nahihilo pag nag-uusap yung mag-asawa? Hindi ko na pinakikinggan. Kasi hindi ko naintindihan. Kasi Yeah. kami, ang biruan Para na namin, kayo mag-usap. ang biruan namin, kilala mo naman sila Jormy, sila Banjo, di ba? Opo. Pag nag-uusap sila, nagko-conference sila mag-aama, ang biruan namin lahat, ayan na, nagno-nosebleed na tayo, umalis na tayo, kasi hindi na namin naintindihan. Sa inyo, mga atmosphere, di ba? Kulang na, iniisip lang namin na space science, mga astronaut, yun lang ang alam namin. Opo. Pero ito pala, yung mga ganyan na mga phenomenon, no? Ini-explain niya na uunawaan. So ngayon, kumusta ang mga estudyante mo? Nagkakaroon ba ng chance na ma-share mo talaga sa kanila yung fruit ng pinaghirapan mo sa Taiwan? Siguro isa sa mga joys ko sa pagtuturo is I was able to share my expertise sa mga estudyante ko. In fact, meron akong 2 estudyante na nagma-masters din sa same school and department na pinanggalingan ko. So I was able to inspire them to do the same, to follow the same path nung So, ibig matatalino rin yun. Opo. Fortunately po. So, fortunately. Tapos talagang sinundan niya yung hakbang mo. Kasi Opo. at least may predecessor na sila, na nag-pioneer. Yes, ma'am. Madali na sa kanila na Opo. to go on. Totoo po yan, totoo po yan. So, kaya, very, very grateful din ako na I was able to get that opportunity. Tapos, na-share ko din yung opportunity sa mga estudyante ko. So Ernest, alam ko ikaw ay isang father. Isa pa lang ang anak mo. Pero may connection ba yung pagiging father mo din sa pagtuturo? Actually, definitely po. Kasi before ako mag-PhD sa abroad, nagtuturo na din po ako sa ibang school. So, when I was reflecting on how am I as a teacher before and then after fatherhood, ibang-iba po yung Talaga? treatment sa estudyante. Parang ang tingin mo na sa estudyante, mga anak mo, so mas nagiging considerate, mas nagiging less terror. Tumatawa, sige nga. Ganun po. May revelasyon po tayo. But Kuya Ernie, paano mo ba siya i-describe nung araw as a teacher? Ay, terror. Masyadong mahigpit. Sabi ko, konting diferensya, ipasa mo na, kawawa ang parents. Kaso, sabi niya, marami na akong binigay na points. Hindi pa rin umabot. Sabi ko, bagsak mo na. Ikaw wala nang magagawa. Hindi sila nagsikap. Mahigpit. Sabi ko, kawawa ang parents. Kasi, nung ako'y nag-aaral, nakakayaman sabihin, sa college, ang physics, naka-4 akong bagsak. Hindi pa rin ako makapasa-pasa. Hindi ko na itinuloy.
Ganun lang yung Inayawan mo na talaga Inayawan yung ko na yung physics. physics. Tignan nyo naman na ikot ng tadhana. Yun. Biglang Kaya- naging expertise niya, physics talaga. Kaya nga very proud ako kay Ernest. Kasi, biro mo, yung pinaghirapan ko, is sa kanya. Kaya, So yung description mo sa kanya na terror, yun ay noon. nung nagtuturo Noon siya. pa, oo. Tapos yung nagbago, yung point of view mo, nung nagkaanak ka na. Mas sabi mo nga, mas naging considerate ka. Opo. Pero nahuhuli mo ba yung estudyante mo pag niloloko ka lang talaga? Meron naman po, kasi kasi naging estudyante din naman po ako. So, alam ko din po yung mga ganong galawan. So, mga the moves. di ba? Opo. So anyway, maganda ho itong ating mga pinag-uusapan kasi naa-apply pala. Nagkakaroon pala ng dent sa buhay natin. Yung pag nagbago na yung role mo sa buhay. Yung dating binata pa, di ba, medyo mas strict. Pero nung naging tatay na, nagkaroon na ng pusong ama na meron na siyang tunay na consideration. So ano naman Kuya Ernie, parting message, ano ang mensahe mo dito sa iyong anak na katabi? Ang masasabi ko lang kay Ernest, Nes, tuloy mo lang yan, sa likod mo ako, nakatulak. Basta kung anong problema, share mo sa amin, baka kasama makatulong. Yun na naman yun kasi hindi naman lahat ng problema kaya mo. At least may share din ka in the future. Basta, yun na naman yun. Sharing lang yan ng problems para gumaan. Kasi pagka sinulo mo yan, mahirapan ka. Kawawa naman kami. Di ba? Ang sarap naman pakinggan itong mag-ama na ito, no? Para akala mo bata pa si Ernest na kausap niya, no? Pero ang tatay ay tatay, mananatiling tatay hanggang sa wakas ng panahon. And Ernest, for your parting message naman for your dad. Siguro, Dad, salamat dun sa lahat ng suporta. Kasi hanggang ngayon, you're supporting us, especially yung support nyo ni Mami kay Lily, sa anak namin na alam ko mahirap pag-drive, so ito yung hatid sundo sa anak ko na hindi ko kaya magawa because of the work. So, salamat sa patuloy na suporta at sa mga magiging supporter pa in the future. No problem. Maraming salamat. Kung araw-araw ba naman, ganyan talaga yung mga naririnig natin, sigurado ko na ang mga lolos, mga titos na nanonood sa atin, kasamang tumataba ang inyong mga puso. Kaya huwag tayong matapos sa mga salitang salamat lang. Kung hindi araw-araw, iparamdam natin na ipinagdiriwang natin. We are celebrating even the sorrows and even the joys of life. Kasi bahagi yon, magkakasama tayo sa hirap at ginhawa. So huwag kayong aalis kasi pakikita naman natin yung anggulo ni Ernest bilang daddy. Let us praise the Lord. And give Him thanks. At tulad ng aking ipinangako, magkasama na ngayon, yung daddy at yung daughter. Pero bago ko sila introduce sa inyo, pakinggan natin ang isang poem na nagdi-describe para sa lahat ng mga daddies. Ang sabi, Me first. strength of a mountain. Me first. God took the strength of a mountain, the majesty of a tree, the warmth of summer sun, the calm of a quiet sea, the generous soul of nature, the comforting arm of night, the wisdom of the ages, the power of the eagle's flight, the joy of a morning in spring, the faith of a mustard seed, the patience of eternity, the depth of a family need. Then God combined these qualities. When there was nothing more to add, He knew His masterpiece was complete. And so, He called it Dad. So Ernest, ikaw ang daddy of the hour natin ngayon. At katabi mo, introduce us to your daughter. This is Emilia Rose Makalalad, but you can call her Leah or Lily. Hi, Lily. Hi. So how old are you? 7. And what grade are you in? Grade 1. Oh, grade 1. So mukhang intelligent din ang anak ni Ernest. Nagmana kay Ernest at sa mommy. So, I think you have a gift for your dad. Did you bring something for your dad? Yes.
I heard you are the one who drew this. Yes. Okay, what is it? You describe it to us before you give it to your dad. A card. It's a card. It's a card, okay? So you were the one who drew that? Yeah. And what is it? It's a flower? Yes. Is it a flower? A rose. And you have a message for your dad? What do you want to tell your dad? I love you. I love you too, Lily. Very Yan. sweet naman si Lily. So may message ba? Lima. Happy Father's Day. Would you like to show it to our lolos and lolas? Nakatama. You present it to them? Wow! So lolos and lolas, titos and titas, yan yung mga artwork ng mga apo-apo natin, no? At yung mga anak natin nung maliit pa na talaga namang worthy na ikwadro. Pang museum talaga yan. Yes. Kasi hindi na yan kayang ulitin pa. Tama po. So Ernest, only daughter mo. So ano ba ang prayer mo for your daughter? Prayer ko po every night, no, is to be a good girl, very respectful, and humble sa lahat ng bagay. So pagka totoo ba yung kwento na pag daddy ka na, lahat ng pagod mawawala pag makita mo na yung Ay, anak totoo mo? po yan. Especially, yung work po kasi namin very far from our house. So, pag umuwi kami, isa sa una naming hinahanap, si Lily. And then, isang hug lang ni Lily. Tanggal Lahat ng pagod po. So spoiled ka ba? Spoiler ka ba? Siguro sakto lang. There were times na talagang very strict. But meron kaming, di ba, meron tayong tradition. Ano yung tradition natin? What is your A date tradition? on Valentine's Day. Wow! The two of you? Yes. Or with mommy? Two of us. Oh, Mommy the two. stay house Oh, so where do you go and what do you do? to a mall. Oh, and then? We buy stuff. Oh, like what? Like what? Whatever you want, daddy will buy? Yes, but only in the budget. Oh, within the budget. Ang galing naman. So may ceiling pala ha. May ceiling, Hindi anything you want. Hindi. So ang ganda naman. So lolos and lolas, nakikita natin no, yung kanilang may bagong tradition sila ha. Maganda yan, pauso din natin. Kasi pagka malaki na si Lily, may iba na siyang ka-Valentine. When I'm 18. Oo, naku, naintindihan pala niya ako. So pagdating niya upon reaching 18, iba na yung Valentine niya, di ba? So anyway, Ernest, ito sabi talaga to na matatanda. Sabing ganon, para makonsider ka na mabuting ama, dapat mabuti ka munang asawa. So do you have any message for your wife? Para sa wife ko, si Rona, Dear ang tawagan ko kasi namin. So Dear, salamat sa lahat ng suporta, sa pag-aalaga kay Lily when she's sick. So sa lahat ng moral support sa mga hangarin natin sa buhay, hangarin ko career-wise. Thank you for all the support and love. And support and love din para sa anak natin si Lily. So, I'm very happy for your family, Ernest, kasi nakita kita paano ka lumaki. At nakita ko rin kung paano ang Diyos gumalaw sa buhay mo at ng asawa mo. At mahal ng Diyos ang iyong anak, kaya bibigyan kayo ng mahabang buhay hanggang ma-reach pa niya at makita niyo pa yung mga dreams. Kung paano mo naabot ang mga dreams mo at na-enjoy ni Ernie, ng daddy mo, at natagpuan niya yung nakita pa niya, di ba? Yung realization of all those dreams. Ganon din sana ang mangyari sa inyo ni Rona na maabot din yung dreams ninyo for Lily. Thank you So, ngayon hindi tayo maghihiwa-hiwalay na hindi tayo nagdasal. But this time, ang magdadasal na sila ng mag-ama, si Ernest and si Lily. Name the Father. Father, the Son, Holy Spirit. Build me a son whose heart will be clear, whose goal will be high. A son who will master himself before he seeks to master other men. One who will reach into the future, yet never forget the past. And after all these things are his, give him humility,
so that he may always remember the simplicity of true greatness, the open mind of true strength. Then I, his father, will dare whisper, I have not lived in vain. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat kay Ernie, kay Ernest, at kay Lily Makalalad. At syempre, binabati namin at binibigay namin ng blessing of peace to all daddies, to all grandfathers. Lahat sa inyo, andyan ang Panginoon, and may you remain humble in your life. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Bye-bye.